Magandang umaga mga bata! Magandang umaga po, teacher. Kamusta naman kayo ngayon? Okay lang po, teacher. Okay, mabuti naman dahil okay lang kayong lahat. Ngayong araw mga bata, magkakaroon tayo ng bisita. Handa na ba kayong makilala kung sino siya? Opo, teacher. Okay, magaling! Siya ay walang iba kundi si Mommy Grace! Maaari niyo ba akong Wow! batiin ng magandang umaga? Magandang umaga, Mami Grace. Okay. Si Mommy Grace mga bata ay kailangan ng inyong tulong dahil ay, ay, otro be otro. Gora, 1 minute pa. Dito na. Otro be otro. Dito na. Otro. Okay, mawalan ako. Again. Magandang umaga mga bata! Magandang umaga po, teacher. Kamusta kayo ngayong araw? Okay lang po. Okay, magaling dahil okay kayong lahat. Ngayong araw mga bata ay magkakaroon tayo ng bisita. Handa na ba kayong makilala kung sino siya? Opo, teacher. Magaling! Ngayon ay ang ating bisita ay walang iba kundi si Mommy Grace. Okay, maaari niyo bang batiin siya ng magandang umaga? Magandang umaga po, Mami Grace. Okay, si Mommy Grace ay nagagalak sa inyong pagbati. Ngayon, sa hindi pa nakakakilala kay Mommy Grace mga bata, siya ang ina ng isang tanyag na aktor na si Miguel Tan Felix o isang artista mula sa GMA. Okay, at kilala din si Mommy Grace sa kanyang famous line na, "Okay na 'to." Okay? Kilala niyo na ba siya ngayon? Opo, teacher. Okay, magaling. Ngayong araw mga bata, si Mommy Grace ay kailangan niya ng inyong tulong dahil ang kanyang anak na si Miguel ay hindi siya mahilig kumain ng gulay. Kaya kailangan niya ng inyong tulong na para makapili o makapaghanda siya ng mga masustansyang pagkain. Ngunit bago ang lahat ay kailangan muna niyang pumunta sa kusina upang tingnan ang kanilang ref. Okay, samahan natin si Mommy Grace para pumunta sa kusina at tingnan ang kanyang ref. Okay, ano ang inyong nakikita sa kanyang ref? Mga pagkain, teacher. Mga pagkain, teacher. Tama. Ito ay mga pagkain. Ngayon mga bata, si Mommy Grace, nais niyang tukuyin niyo kung ito ba, ang mga pagkain ito ba ay masustansya o hindi. Ngayon ay may gagawin tayo. Okay, so may inihanda akong mechanics na para mas maintindihan niyo ang ating gagawin ngayong araw. Okay? So ang unang mechanics ay ang klase ay makahati sa tatlo na pangkat. Pangalawang mechanics ay magpapakita ng mga larawan ng pagkain. At ang pangatlo naman, sa bawat larawan na aking ipapakita, tukuyin niyo lamang kung ano ang pagkain na iyon at saan siya nabibilang, kung ito ba ay masustansya o hindi masustansya. At ang panghuling mechanics ay bibigyan ko lamang kayo ng 3 segundo bago niyo ibigay ang tamang sagot. Ngayon, naintindihan niyo ba kung ang mechanics mga bata? Opo, teacher. Okay, magaling. Ngayon ay sisimulan na nating tukuyin kung ano nga ba ang masustansya at hindi masustansya. Okay? Magsisimula tayo sa prutas na ito. Ano ang prutas na ito, mga bata? Mangosteen. Mangosteen. Okay, magaling. Ang mangustin ba ay masustansya o hindi masustansya? Masustansya, teacher. Okay. Kung ang inyong sagot ay tama,
Okay, tama. Ito ay masustansya dahil ito ay prutas. Okay. Ngayon naman, sa pangalawa naman tayo, dito tayo sa soda. Alam niyo ba kung anong tawag sa soda na ito? Anong Lemon pangalan sa soda soda. na ito? Okay, lemon soda or juicy lemon. Tama. Ito ba ay masustansya o hindi? Hindi. Okay, tama. Ito ay hindi masustansya. Tama. Okay. Sa pangatlo naman tayo na prutas. Okay, ano nga ulit ang prutas na ito? Balimbing. Okay, tama. Ito ay balimbing. Ito ba ay masustansya o hindi? Masustansya. Okay, tingnan natin kung ito ba ay masustansya. Okay, tama dahil ito ay prutas. Ano naman ang inyong sunod na gustong piliin ko? Rambutan. Rambutan. Okay. Ito ba ay masustansya o hindi? Masustansya. Okay, tingnan natin kung ito ay masustansya na prutas. Tama, ito ay masustansya. Dito naman tayo sa pagkain na ito. Ano ang pagkain na ito nga? Lollipop. Okay, tama. Ito ay lollipop. Ang lollipop ba, ito ba ay masustansya na pagkain o hindi masustansya? Hindi. Okay, Hindi. tingnan natin kung ito ay hindi masustansya. Tama, ang lollipop ay hindi masustansya. At ang panghuling pagkain naman, ano ito? Chicheria, teacher. Tama, ito ay chichirya. Ito ba ay masustansya o hindi masustansya? Hindi. Okay, tingnan natin kung ito ba ay masustansya o hindi. Okay, tama ang inyong sagot. Ito ay hindi masustansya. Okay. Okay, si Mommy Grace at ako ay labis na nagagalak dahil magaling kayong lahat dahil nasagutan ninyo ito lahat ng tama. Okay. Okay, ngayon mga bata, may ilang katanungan muna si Mommy Grace. So, sino sa inyo ang mahilig kumain ng junk foods? Ako, teacher. Okay. At ano naman ang mga junk foods na inyong kinakain? Cracklings at fish crackers po, teacher. Okay, ano pa? Onion rings. Onion Piatos rings. po. Okay, yun ay Panghuwan. okay, tama yun. Yung mga sinabi niyong mga pagkain ay mga junk foods. Okay. Ngayong araw mga bata, ay, kalimutan ko. Nagkataon ako na. Kalimutan ko. May kwento. Ay, wag mo sila ko ngayon. Ay, sabi. Ay, ba? Okay, magaling! Si Mommy Grace at ako ay labis na nagagalak sa inyong pagtulong. At ngayon mga bata, ay sa ating nakita sa kanyang ref, ay ang mga pagkain na nandoon ay ang mga pagkain hindi masustansya. Halos hindi masustansya, di ba? Opo, teacher. Okay, kaunti lamang ang masustansyang pagkain. Ngayon ay tutulungan na natin si Mommy Grace sa kanyang paghahanda kay Miguel. Ngunit bago natin tulungan si Mommy Grace, ay mayroon muna siyang ilang katanungan para sa inyo. Okay, ang unang katanungan niya, sino sa inyo ang mahilig kumain ng junk foods? Ako po, teacher. Okay, kayo bang lahat ay mahilig kumain ng junk foods?
Opo! Okay, kayo palang lahat ay mahilig kumain ng junk foods. Sa kanyang pangalawang katanungan, ano ang junk foods na inyong kinakain? Yatot! Cracklings. Ano pa? Onion rings! Rain Onion beef! rings? Ano pa? Okay, mga Siga! Sabing, may narinig ako. Okay. So, yun ang mga pagkain na junk foods na inyong kinakain. Okay? Marami pala dito, no? Ang mahilig kumain ng junk foods. Okay. Ngayong araw mga bata ay magbabasa tayo ng kwento patungkol sa isang bata na mahilig kumain ng junk foods at iyon ay anak ni Mommy Grace na si Miguel. Okay. Ito ang kaya makinig kayo ng mabuti dahil magbabasa tayo ng kwento patungkol sa ang batang mahilig kumain ng junk foods. Okay. Balik kung makinig. Kaya makinig. Ngunit bago ang lahat, mayroon munang mga sa tawag na rules. Ay, may gusto. Gani, pero lahi mo ang kwento, may gusto. Ngunit bago ang lahat, may mga dapat daw tayong may gusto si Mami Grace. Ngunit bago ang lahat, may mga gusto si Mami Grace na kailangan nating sundin. Okay? Ang una, kailangan daw nating makinig sa guro. Kailangan din nating maupo ng maayos. Makilahok din sa klase. Itaas ang kamay kung nais sumagot o may tanong. At huwag gumawa ng ingay kapag may nagsasalita. Okay, maaasahan ba ito ni Mommy Grace sa inyong mga bata? Opo, teacher. Okay, magaling. At ngayon ay may ilan muna tayo. At ngayon mga bata, may ilan ditong mga salita na may kaakibat na kahulugan. Okay? Unahin muna natin ang salitang masustansya. Okay, ang masustansya, ito ay mga pagkain na nagbibigay ng mga bitamina at mineral na kailangan ng ating katawan para maging malusog. Dumako naman tayo sa enerhiya. Ang enerhiya, ito ang lakas na ginagamit para makagalaw at makagawa. Ang pangatlong salita naman ay ang junk foods. Ito ang mga pagkain na masarap pero hindi masustansya. Halimbawa nito ay soft drinks, kagaya ng Coke, candy din, at chips kagaya ng Piatos at Nova. At ang panghuling salita naman ay balanse. Ang balanse ay ang pagkain ng tamang dami ng iba't ibang masustansyang pagkain. At ngayon ay magsisimula na tayo sa ating pagbabasa ng kwento na pinamagatang Ang Batang Mahilig Kumain ng Junk Foods. Isang araw, sa barangay Masigla, may isang batang nagngangalang Miguel na mahilig kumain ng junk foods at ayaw kumain ng prutas at gulay. Okay, so sino nga ulit ang batang mahilig kumain ng junk foods? Sino nga ulit Miguel, sa mga teacher! bata?
Si Miguel, tama. Dahil dito, madalas siyang magkasakit. Kaya't labis ang pag-aalala ni Mommy Grace sa kalusugan ng kanyang anak. Gusto niyang maging masigla at malusog si Miguel. Kaya't patuloy niyang sinisikap na maituwid ang kanyang pagkain. Ano nga ulit ang nangyari ah, Miguel, mga bata, dahil sa kanyang pagkain ng junk foods? Siya ay Nagkasakit. nagkasakit. Tama, siya ay nagkasakit kaya labis na ang pag-aalala ng kanyang ina na si Mommy Grace. Isang araw, ipinaliwanag ni Mommy Grace ang kahalagahan ng pagkain ng masustansya, lalo na ang mga tinatawag na Go, Grow, at Glow Foods. Sinabi niya na ang Go Foods ay nagbibigay ng enerhiya tulad ng kanin, tinapay, at mais. Ano nga ulit ang meron sa Go Foods, mga bata? Bibigay po ng enerhiya. Tama, ito ang mga pagkaing nagbibigay ng enerhiya. Ang Grow Foods naman ay tumutulong sa paglaki ng katawan gaya ng karne, isda, itlog, manok, munggo at keso. At ang Glow Foods ay nagpapaganda sa balat at kalusugan tulad ng broccoli, carrots, kamatis, prutas, gaya din ng saging, apple, watermelon, orange, ubas, pinya, at marami pang iba. Naintindihan ni Miguel ang mahalagang aral na ibinahagi ng kanyang ina, kaya't sinimulan niyang baguhin ang kanyang kinakain. Unti-unti niyang isinama sa araw-araw na pagkain ang mga Go, Grow, at Glow Foods na inirekomenda sa kanya ng kanyang ina. Sa pagdaan ng panahon, napansin niyang mas naging masigla siya. Hindi na madalas magkasakit at nasimulan na niyang tangkilikin ang mga gulay at prutas. Okay, ano nga ulit ang nangyari kay Miguel nung siya'y kumain ng mga pagkain na galing sa Go, Grow at Glow Foods? Naging masigla po. Tama, siya ay naging masiglang bata. Sa huli, naging malusog at masigla si Miguel dahil sa kanyang tamang pagkain ng mga sinusunod na Go, Grow at Glow Foods. Masaya si Mommy Grace na nakita ang positibong pagbabago sa kanyang anak. Natutunan ni Miguel na ang pagkain ng balanse at masustansyang pagkain mula sa Go, Grow at Glow Foods ay susi upang maging malakas at healthy siya araw-araw. Ngayon, mas pinili na niya ang mga pagkaing magpapalakas at magpapasigla sa kanyang katawan. At dun lamang nagtatapos ang ating kwento. Okay. Kayo ba ay nagagalak at naging malusog na uli si Miguel? Opo, teacher. Opo, teacher. Okay. Kung nakinig talaga kayo sa kwento, ay may ilang katanungan muna si teacher. Ano nga ulit ang pamagat ng ating kwentong binasa? Ang batang mahilig kumain ng junk foods. Tama. Ang batang mahilig kumain ng junk foods. Meow. Basta aking question. Tatanong ka din. Yan yun. Dapat. Nago naman. Hindi na ako pagtatulak kayo. Pero siguro okay. Sino-sino nga ulit ang mga karakter na nabanggit sa kwento, mga bata? Si Mami Miguel Grace at at si si Mami Grace at si Grace. Miguel. Tama. Ang nabanggit sa kwento ay si Mommy Grace at si Miguel. Okay. Ano naman ang problemang ikinahaharap ni Mommy Grace sa kwento?
Ang hindi pagkain ni Miguel ng masustansyang pagkain po. Tama, dahil si Miguel ay hindi kumakain ng masustansyang pagkain, kaya nag-alala si Mommy Grace. Ngayon, paano naman, ah, okay. Ngayon mga bata, ano naman ang ginawa ni Mommy Grace upang malutas niya ang problema? Ipinaliwanag ni Mami Grace teacher ang kalagahan ng pagkain ng masustansya, lalo na po na merong Go, Grow at Glow foods po. Okay, tama ang inyong sagot. Ipinaliwanag ni Mommy Grace ang tamang pagkain ng masustansyang pagkain. Ngayon mga bata, ano naman ang aral na ating makukuha sa ating binasang kwento? Ano po teacher, pinakita rito ang tamang nutrisyon ay mahalaga po para hindi tayo magkasakit at meron po tayong malakas na pangangatawan. Okay, tama ang iyong sinabi, Jayan. Dapat kumain tayo ng masustansyang pagkain. Okay, ngayon mga bata, base sa kwentong ating binasa, nabanggit doon ang tatlong pangkat ng pagkain. At ito ay ang tinatawag nilang Go, Grow, at Glow foods o mas kilala din sa tawag na G foods. Ngayon, ito ang mga pagkaing nagsisilbing gabay para mas matandaan natin ang nutrisyon ng ating but. Ito ay nagsisilbing gabay upang madaling matandaan. Ngayon mga bata, base sa kwentong ating nabasa kanina, nabanggit doon ang tatlong pangkat ng pagkain. Yun ang Go, Grow, at Glow foods. At ito rin ay kilala sa tawag na G foods. Ito ang mga nagsisilbing gabay upang upang madaling matandaan ang nutrisyon na makukuha natin sa mga pagkain. Okay. At sa kwentong ating nabasa mga bata, ano nga ulit ang meron sa Go Foods? Nagbibigay ng enerhiya po, teacher. Okay, tama. Ngayon, para mas maintindihan natin kung anong meron talaga sa Go Foods, ay ating babasahin ang kahulugan nito. Ang Go Foods, ang mga pagkaing nagbibigay ng enerhiya, lakas at sigla. Okay, ang Go Foods daw ay nagbibigay ng enerhiya sa ating katawan. Nagbibigay ito ng lakas. At ang mga pagkain halimbawa nito ay ang mga pagkaing kagaya ng kanin at mais. Ano pa ba ang nabanggit kanina sa kwento mga bata na nabibilang sa Go Foods? Ano nga ulit yun? Bread teacher! Bread o tinapay, tama. Ano pa? Coconut! Yes, tama. Tsaka patatas! Yes, tama ang patatas din at mais. Okay? Yun ang mga pagkaing nagbibigay ng lakas at enerhiya para makagawa tayo ng mga bagay sa ating paligid. Okay? Naintindihan ba kung ano ang Go Foods? Opo, teacher! Okay. So, dito mga bata ay mayroon ako mga pagkain. Ito ang mga pagkain nabanggit sa kwento. At gusto kong ilagay ninyo ito sa basket. Okay? So, ano nga ulit ang mga pagkaing nabibilang sa Go Foods? Rice. Rice o kanin. Okay, tama. Ano pa? Mais po, teacher. Mais. Ano pa? Tinapay. Tinapay. Okay? Tingnan natin. Okay, tama. Ito yung nabibilang sa Go Foods. Ano Coconut pa? po, teacher. Coconut. Okay, tama. Ano pa? Pasta! Butter. Pasta. Okay, tama. So, ano pa? Meron pa ba? Butter! Butter. Okay, tama ang butter. Ano pa? Pancake!
Pancake. Tingnan natin. Honey. Okay, tama. Honey. Okay, tama rin ang honey. Go foods din. Ano Patatas pa din, ba? teacher. Patatas. Tingnan natin kung tama ang inyong sagot. Okay, tama rin. Meron pa ba? O wala na? Meron pa Wala ba? na, teacher. Wala na. Okay, tama ang lahat ng inyong sagot. Ito ang mga pagkain na bibilang sa Go Foods. Muli, ang mga Go Foods na pagkain, ito ang mga pagkain na nagbibigay ng lakas at enerhiya sa ating katawan. Ngayon mga bata, dumako naman tayo sa ating tinatawag na Grow Foods. Okay, kanina sa kwento mga bata, nabanggit natin ang Grow Foods din, di ba? Tama ba ako? Okay, sa kwentong ating nabasa, ano nga ulit ang meron sa Grow Foods? Nagpapalakas sa katawan po, teacher. At nagbibigay ng protina. Okay, nagpapalakas ng ating katawan at nagbibigay protina, tama. Okay, para mas malaman natin kung ano talaga ang Grow Foods, ay may babasahin natin na kahulugan nito. Okay, ang Grow Foods ay mayaman sa protina ang mga pagkaing ito. Ang protina ay responsable sa pagpapalaki ng mga kalamnan at ng buong katawan. Okay, ang mga pagkaing ito ay kagaya ng gatas at mga karne, Itlog. kagaya ng banggit kanina sa kwento. Ano pa ba ang nabanggit kanina sa kwento mga bata na nabibilang sa Grow Foods? Itlog, teacher. Okay, itlog, tama. Ano pa? Meron pa ba? Isda po, teacher. Yes, tama. Ang isda rin ay nabibilang sa Grow Foods. Ito ang mga pagkaing mayaman sa protina. Nagpapalakas din ito ng ating mga buto, katawan at muscles. Ito din ang nagpapatibay ng ating ngipin at nagpaparami din ng ating dugo. Ito din ang mga pagkaing pampatangkad at pampalakas ng ating katawan. Okay, yun ang Grow Foods. Ngayon mga bata ay may mga pagkain dito na nabibilang sa Grow Foods na nabanggit sa kwento. Maaari niyo bang tukuyin kung alin sa mga ito ang mga pagkain nabibilang sa Grow Foods? Itlog po, teacher. Itlog. Tingnan natin kung tama ang inyong sagot. Okay, tama. Ano pa ba? Isda. Isda? Okay, tama. Ano pa? Karne din po. Chicken. Karne, tama. At chicken din. Okay, tama rin ang chicken. Meron Milk pa po, bang teacher. dito? Milk o gatas? Tingnan natin. Okay, tama ang Queso. milk. Munggo. Okay, tama rin. At munggo. Meron pa bang Grow Foods? Wala na po. Okay, wala na. So, muli ang Grow Foods, ito ang mayaman sa protina na mga pagkain na nagpapalakas ng ating buto at katawan. Okay, yun ang Grow Foods. Ngayon, pag-usapan naman natin ang Glow Foods. Okay, ano nga ulit ang meron sa Glow Foods, mga bata na nabanggit sa kwento? Nagpapaganda sa balat po, teacher, at sa kalusugan. Okay, tama ang inyong sagot. Ang Glow Foods ay nagpapaganda ng ating balat at kalusugan. At ngayon ay para mas maintindihan natin kung ano talaga ang meron sa Glow Foods ay may babasahin tayong kahulugan nito. Ang Glow Foods ang mga pagkaing pananggalang sa sakit at impeksyon. Ang mga pagkaing ito ay pinagkukunan ng bitamina at mineral. Okay, ang Glow Foods pala ay hitik sa bitamina at mineral. Pampalakas ito ng ating immune system upang malagbanan ang mga sakit. At nakatutulong din ito sa mabilis na paggaling ng mga sugat, pagkakaroon ng magandang balat, kagaya ng sinabi kanina ni Charmy,
Nagpapalakas din ito ng ating buto at nagpapatibay din ito ng ating katawan. Dili. Nakatutulong ito sa mabilis na paggaling ng mga sugat at pagkakaroon ng magandang balat kagaya ng sinabi kanina ni Charmy. At ang pinakamadaling pagkuhanan ng mga mineral at bitamina ay mula sa prutas at gulay. Ngayon ay malalaman na natin kung ano ang mga pagkain na nabibilang sa Glow Foods. Okay. So, maaari niyo bang tukuyin kung alin sa mga ito ang mga pagkain na bibilang sa Glow Foods? Lahat Lahat po, po, Lahat na, teacher. Tama ang inyong sagot. Lahat ng mga pagkain ito ay nabibilang sa Glow Foods. Okay, at ilalagay natin ito sa basket. Okay. Mahusay! Ako at si Mommy Grace ay nagagalak sa inyong pagtulong sa kanya. Ngayon mga bata, lagi niyong tandaan na ang pagkain ng junk foods ay hindi naman masama kung kakain kayo nito ng paminsan-minsan. Dapat may moderasyon din dahil ang pagkain ng sobra ay nakakaapekto din sa ating kalusugan. Naintindihan ba? Opo. Po. Okay, magaling. Ngayon mga bata ay may katanungan si Mommy Grace. Okay, kung kayo talaga ay nakinig sa ating diskusyon o leksyon ngayong araw, ano nga ulit ang tatlong pangkat ng pagkain? Go, Go, grow, grow, at at glow foods. glow. Okay, tama. Ang tatlong pangkat ng pagkain ay Go, Grow, at Glow Foods. Ngayon, sino naman sa inyo ang makapagbibigay sa akin ng halimbawa ng Go, Grow, at Glow Foods? Ang Go Foods po, teacher, ay kanin at kamote. Sa Glow Foods naman po, gatas at karne. At sa Glow Foods naman po ay prutas at gulay tulad po ng mansanas at orange. Okay, mahusay. Ako at si Mommy Grace ay nagagalak sa inyong pagtulong kanina at sa pagsagot niyo sa kanyang mga katanungan din. Okay, ngayon ay pwede na nating tulungan si Mommy Grace sa kanyang paghahanda ng pagkain para kay Miguel. Wala mo. Yan nga naman, like mo. Ngayon mga bata, para mas maintindihan natin ang ating gagawin, ay may inihanda ako ditong mechanics. Okay? Ang una ay hahatiin ko ang klase sa 3 grupo. Ang bawat grupo ay bibigyan ng isang plato. Bibigyan ko din ng 3 kahon na may nakapaloob na mga pagkain ang bawat grupo. At ang inyong gagawin ay kukuha ng 3 pagkain sa kahon at siguraduhin ang bawat pagkain na nakuha ay nabibilang sa Go, Grow, at Glow Foods. Ang pangkat una ay maghahanda ng agahan. Ang pangkat 2 naman ay maghahanda ng pagkain ni Miguel sa tanghalian at para sa pangatlo ay maghahanda kayo ng pagkain sa hapunan. Bibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto sa gawain na ito. Naintindihan ba ang mechanics mga bata? Opo. Okay, magaling. Ngayon ay meron din ako dito rubrics
Para sa criteria, mayroon ditong kooperasyon, kawastuhan at kaampuhan at takdang oras. At bibigyan ko lamang kayo ng 3 at bibigyan ko lamang kayo ng 5, 3 at 1. Naintindihan niyo ba kung ano ang meron sa rubrics? Opo, teacher! Magaling! Ngayon ay maaari na kayong magsimula sa ating gawain. Tapos na ba ang lahat? Opo, Opo. teacher! Magaling! At ngayon naman, gustong malaman ni Mommy Grace kung may natutunan talaga kayo sa leksyon na ngayon mga bata, gusto ni Mommy Grace Ngayon mga bata, gusto ni Mommy Grace malaman kung may natutunan ba talaga kayo sa ating leksyon ngayong araw. Okay? At may binigay siya sa atin na gawain. Gusto niyang tukuyin niyo ang mga sumusunod na pagkain kung saan ito nabibilang na pangkat. Ito ba ay sa go, grow, o glow foods? Isulat ito sa papel ang tamang sagot. Naintindihan niyo ba ang panuto? Opo! Opo, teacher. Okay. Tapos na ba ang lahat? Tapos na po! Okay. At ngayon, tingnan natin ang tamang sagot. Lahat ba ng inyong sagot ay tama? Opo, Opo. teacher! We're confident. Magaling. Ako at si Mommy Grace ay nagagalit sa inyong kasagot dahil tama ang lahat ng inyong kasagutan. Ngayon mga bata, bago daw kayo umuwi, ay may inihandang Okay, pero bago umuwi sa mga person, nais kong Kinalatan na sagutan. lang. Ngayon sa inyo. Galing. Okay. Magaling! Talagang may natutunan kayo sa leksyon na magaling! Talagang may natutunan kayo. Yan. Magaling! Talagang may natutunan kayo sa ating leksyon ngayong umaga. At ngayon mga bata, bago daw umuwi si Mommy Grace, ay may inihanda siyang Pero bago umuwi si Mommy Grace ay may iniwan siyang gawain na nais niyang sagutan niyo sa inyong Gawain. Okay. Magaling! Talagang may natutunan kayo sa leksyon ngayong araw. At pero bago daw uuwi si Mommy Grace ay may nais niyang gustong May iniwan siyang gawain. na nais niyang sagutan. May iniwan siyang gawain. Tanaw na. But, dili ma. Pagtuplok mo. Kuan pagtuplok. Ika lang. Dali. Ano Yeah. Magaling! Talagang may natutunan kayo sa ating leksyon ngayong umaga. Pero bago umuwi si Mommy Grace, ay may iniwan muna siyang gawain na nais niyang sagutan niyo sa inyong bahay. Okay, ito ay kailangan niyong ilista ang pagkaing ihahanda sa hapunan sa inyong bahay. Suriin kung ang tatlong pangkat ng pagkain at ang sustansyang taglay nito ay makikita sa pagkain. Naintindihan niyo ba ang panuto mga bata? Opo, teacher! Okay. Ako at si Mommy Grace ay nagagalak sa inyong
pagtulong. Kaya paalam na mga bata. Paalam na po, teacher. Dili na ako. Tama na na. Oh, wow!